Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. It's a big no. Marami ng palpak. Ito ang mainit na komento ng maraming netizen patungkol sa balitang ito. Mar Roxas, bibigyan ng posisyon sa kabinete di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa kaugnayan nito kay First Lady Lisa Marcos. Totoo nga ba na si First Lady ang nag-udyok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan di umano ng posisyon sa gobyerno si Mar Roxas na kilalang dilawan noon? At hindi rin nakapagpigil ang mga sikat na BBM DDS supporter na magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, usap-usapan ngayon ang balitang di umano na may posibilidad na bigyan ng posisyon si Mar Roxas sa gobyerno dahil sa kamag-anak umano ni First Lady itong si Mar Roxas. Saad pa nga ng sikat na social media influencer at BDS vlogger na si Mark Lopez. For the true Marcos loyalist, what can you say about this? BBM is allegedly contemplating on giving Mar Roxas a position in his cabinet because of blood relation with Lisa. Is this acceptable? End quote. Nagbigay din ng kanyang hinaing at komento ang sikat na social media influencer na si TPL3. Ayon pa sa kanya, wow, it looks to me that there really are people who thinks that FLEM is stupid for suggesting something that many will view as nepotism just to sabotage her husband admin. Dropping the Pika notes no respect and then writing allegedly, but a rumor is a rumor, isn't it? So it would seem like the next target of them fears and whomever are being eaten by their envy or jealousy of the solid marital relationship of the first couple is none other than Madam Lisa herself. Did not Maharlika already started by alluding to the First Lady as babaeng ahas? Careful, their FLEM is not to be underestimated too. End quote. May hirit naman si Crisette Laureta Chu. Thank you for this question. I don't think PBBM will waste his political capital on Mar Roxas. Even the most loyal Marcos supporters will do a double take, especially those from his mother province of Leyte. End quote. Samantala, hindi rin nakapagpigil ang ilan sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. A big no. Marami ng Kahit ako guys, kung ako tatanong din, big no din ako. Din pwede yan. Dapat yung mga unit team na lang dapat ang pwedeng bigyan ng mga position, pero pagdating sa mga dilawan, langanin itong mga to. Kasi may mga bakas na yung mga yan. May mga bakas nang ginawa sa bansa yung mga dilawan. Dapat wag. No. Paksimar, blood relation is not the right basis for the job. He might bring palpak as well to his administration. Please, wag naman si Mar Roxas. Lahat ng hinawakan na pwesto ni Mar, puro palpak ang performance. Dapat makinig si PBBM. Makinig sa mga taong bumoto sa kanya, which he said every time na magsasalita siya nung nangangampanya siya. Please PBBM, makinig ka sa mga taong nagmamahal sa inyo 31 million versus sa taong nang hinihimasok sa pagpili ang ilalagay sa mga posisyon sa gobyerno. End quote. Ngayon pa lang, maraming mga Marcos supporters and loyalists na ayaw nila na magkaroon ng mga kilalang dilawan or Liberal Party o kung ano man tawag sa ilalim ng Marcos administration. At kung bakit po natin pag-usapan ito, inyong abangan kung ano ang mga dahilan. At mahalagang malaman po ninyo dahil
meron po mga balitang hindi mawala-walain. Buhay na buhay ang mga isyong pampolitika, oposisyon at administration sa kasalukuyan. Okay? So pag-usapan na po natin itong isyu nga po may kaugnayan dito sa, at hindi masama, patuloy na mga reaksyon, comment, kahit na anong mga balita lumalabas ang mga Marcos supporters, loyalists at iba pa. Dito sa isyu nung posible daw na meron dalawang pangalan na kung hindi man gabinete ang maging posisyon ay baka masama dito sa Marcos administration. So ganun silang ka-vigilant, kahit na wala pa, napapahiwatig na sila ng pagtutol or parang ayaw nila. Ako naman, dahil tayo po nasa media at sa social media, ito'y tinatalakay natin. Ayaw kong tatalakayin natin ito, hindi ko pinangungunahan ng gobyerno. Hindi ko pinangungunahan kung sino. Base lang ito doon sa feedback or monitoring natin na ngayon pa lang nagsasalita na ang mga taong ayaw makasama ang mga Dilawan or Liberal Party. Ito po yung may kaugnayan sa dalawang pangalang lumulutang na si Atty. Paquito Jojo Ochoa Jr. Yan po ay dating Executive Secretary ng dating Pangulong Aquino. At si Mar Rojas na dating Secretary, alam naman natin. Si Mar Rojas, hindi basta Mar Rojas yan. Yan po ay Mar, Araneta Rojas. May hugot, Yan po yung kanyang, talagang Araneta Rojas po yan, ang pamilyang yan. Okay? Yung Ochoa, kaya po nababanggit, kasi yan po ay dating partner, parang kung di ko nakakamali, parang kasama nga doon sa Marcos, Ochoa, Serapio, Tan, Law Office nung araw pa. Okay? Kaya nababanggit ang pangalan ni Atty. Ochoa. Si Mar, dahil ng Araneta Rojas ito, kaya nababanggit. So ano po ang dating nito? Mag-anak ni First Lady, First Lady Lisa. Napapag-usapan na posible nga daw humapasok sa administrasyon dahil merong team or unity, pagkakaisang galaw ang Marcos administration. Hindi naman kaila, yan ang lagi sinasabi ni Pangulong Marcos na magkaisa, magtulungan, babangon bulit, taas na o bilang Pilipino. Ay malamang pagkaho talagang ganyan, kahit saan galing ang mga politiko kung makakatulong sa gobyerno, ay baka hindi maiwasang masama yan. Kaya lang, ito nga po mga Marcos loyalists at supporters, ngayon pa lang po sa monitoring ko, hindi sila kumbinsido. Actually, ayaw nila. Kaya ito tinatalakay ko, inuulit ko, hindi ko po pinangungunahan ang Malacanang kung anong kanilang plano. Tinatanong ko lang at binabalita ko sa inyo na mayroong ganyang negative reaction sa taong bayan. Kayo, na mga bago na nakaalam ng istoryang ito, ano pong inyong masasabi? Malaya po kayo makapag-comment, react sa isong yan. Atty. Paquito Ochoa Jr. at dating senador, dating secretary, Mar Araneta Rojas. By the way, kung inyo mapapansin, kilala nyo si Secretary, yung qualification walang duda kasi contractor yan. Secretary Jerry Acosar, na di umano ay brother-in-law ni Atty. Paquito Jojo Ochoa Jr. O yan, nakita mo na. At alam naman natin nung araw ay talagang isa sa mga supporters ng Liberal Party. So ayan po yung mga initial na mga nangyayari. Kung ito'y magpapatuloy sa isyu ng pagkakaisa, baka gano'n na nga. Pero siyempre, ang mga original na 31.5 milyong butanteng bumoto kay Pangulong Marcos ng last election, ay talagang meron silang sapantaha at pagdududa. So hindi natin maiwasan yun. Yan naman po ay parte ng kalayaan at opinyon ng mga taong bayan. Huwag mamasamain ang ibang sektor. Ang mahalaga ay alam niyo at naibabalita natin. Kung magkakatotoo ito, ay bahala na kayo. Kung hindi naman, at least napag-usapan. Okay? Mahirap, alam mo, napakalawak kasi nung pagkakaisang galaw na nag-umpisa from day one talaga naman pagkakaisa. So kung ito'y magiging bahagi ng pagkakaisa pa, paano kaya? Makikiisa ba ang lehitimo mga Marcos supporters dito sa isyong ito? Sa ngayon, sa aking namomonitor, merong grupo na ayaw. Merong grupo na ayaw nilang masama ang Mar Araneta Rojas or Atty. Paquito Ochoa or Jojo Ochoa Jr. Na kung ano mga background yung nabanggit ko na nga. Okay, talagang hindi ko alam kung ano ba talaga naging kasalanang matindi ng mga Liberal Party o Dilawan kung tawagin. Bakit? Kahit noon hanggang ngayon ayaw matanggap ng ilang mga kababayan natin na may nalalaman sa kanila. So mahirap talaga. Sila ba'y nawalan ng tiwala? Sila ba'y ano ba ang kanilang pananaw? Bakit ganoon? Kahit na merong pagkakaisa na sinusundan at ginagawa si Pangulong Marcos. So inulit natin, ito pinapapag-usapan lang. Ayaw. Wala kasi kahit anong gawin ng mga Dilawan yun, nagising ng buong tao, buong Pilipino, buong sambayanan. Gising na sa mga kasinungalingan na ginawa nila. Kaya kahit anong gawin nila, hindi na basta-basta makakabalik at hindi na sila gugustuhin ng mga tao ngayon. Yung mga Dilawan, kakamping, mga liberal na yan. Alanganin na. Ayaw natin manguna, pero may karapatan na kahit sino na ito po'y talakayin at tanungin ang pulso ng bayan o pananaw ng taong bayan. Kaya nga tinatanong ko kayo dito sa isyong ito. Huwag lang yung haluan ng personal, yung isyong
malayang makapagbibigay at makapagbibigay ng kaalaman sa bawat isang makakabasa at makakarinig ang mga pag-uusap dito. Kayo ba isang-ayon o hindi? At kung hindi, pwede ho nyo sabihin. Kung sang-ayon kayo, pwede rin kayo mag-comment. Yan lang po. Yung kalayaan sa mga paghahayag ay buhay na buhay yan sa parte ng demokrasyang umiiral sa ating bansa. Okay? Ay halos nag-uumpisa pa lang naman po ang Administrasyong Marcos na ating din sinusuportahan. So, itong ganitong mga issue ay parte na dapat nating sundan, alamin at bantayan. Ang mahalaga yung magtuloy-tuloy ang pagbabago. Magtuloy-tuloy ang pagkakaisa. Sa totoong pagkakaisa. Pero kung halimbawa ay may something lang, position lang, o kung anumang agenda, ibang issue yun. Kaya maging vigilant siguro ang taong bayan dahil kayo po ay merong boses, karapatan, anytime sa mga isyong pampolitika dahil kayo ay parte ng pamahalaan, tayo ay parte ng Pilipinas at mga mamayang Pilipino. Hindi ba? Oh. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.